Kiss of Death. Ito ang daladala ni VP Sara sa sino mang kandidato na kanyang i-endorso at kung sino mang kandidato ang mapahanay sa kanya. Lagapak, olats, talo at bigo. Yan ang nangyayari dahil si Sara ay merong kiss of death. Oh, yan ha, kiss of death. Meron pala si Sara Duterte niyan, 'di ba? Kapag ikaw pala ay sumali sa grupo ni Sara Duterte at tatakbo ka, kung ano man tatakbuhan mo, vice president ka man, no? Kasi siya magpresidente daw eh. 'Di ba? Ikaw pala ay matatalo. Ibang klase, no? So, yun, bakit kaya? Ano kayang dahilan, no? So, tingnan natin kung ano yung dahilan. Bakit ikaw ay matatalo pag sumama dito sa pinakabobo nating vice president? Oo. Diba? Ayan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating live ngayon. Mag-like na po kayo dyan para hindi po kayo maging katulad ni Sara Duterte. No? Pindutin nyo lang po, kalimbangin na lang po yung ano natin dyan, yung bell button natin. Diba? Kaya Veronica Birano, kaya Marivic Brazos, shoutout po. Tuloy po natin to mga pre. Bakit kiss of death? Kasi ayaw ng mga tao sa kanya. Kaya kahit sino mang i-endorso niya, talo. Kaya yun. Talo. Diba? Apayag ba kayo nun? Kahit sino pa po yung endorso ni Sara Duterte, talo. Bakit? Ano bang meron kay Sara? Karapat dapat ba siyang samahan o hangaan? Hindi po. Bobo nga po no? Ayaw nga sa kanya ng taong bayan, 'di ba? Kaya good luck sa mga i-endorso ni Sara Duterte. Papunta kayong inidoro, 'di ba? Nakakahiya po ang nagpipiling malakas. Natatandaan nyo sa Manila, kinampanya rin niya na huwag iboto si Benny Abante at saka si Joel Chua dahil sila ay mga miyembro ng Quadcom. Pero ano nangyari? Panalo pa rin sila. 'Di ba? Yan kinontra na ni Sara yan. Sabi, wag silang iboto pero nanalo pa rin. 'Di ba? Kaya kayo po, kung sasali kayo sa grupo ni Sara Duterte, good luck, team palubog kayo. 'Di ba? Para sa akin mga pre, no? Wala naman talagang kwenta itong si Sara Duterte, 'di ba? Malakas, maingay lang ito magaling lang itong manira. Sisiraan ka, diyan po sila expert sa paninira. Pero kung patalinuhan po, naku, mas matalino pa po si Brownie. 'Di ba? Yung aso mas matalino pa po kumpara diyan sa Vice President Tuno na 'yan. 'Di ba? Walang bilang, walang kwenta. At saka tamad. Papayag ba kayo niyan? Tamad yung iboboto niyong presidente. Nako, mag-isip-isip na kung may isip kayo. Kaya nga, walang epekto yung mga endorsement na yun ni Sara. Kasi ang mga taong bayan ay pagod na at sawa na sa kanyang mga propaganda. At syempre sa kanyang pagmumuka. Diba? Sawa na po ang taong bayan sa pagmumuka nitong ating tamad na vice presidente. Diba? So, ang masasabi ko na lang po dito, iniisip ngayon ng mga DDS na si Sara talaga yung malakas. Diba? Paano naging malakas? Paano? Hindi ko maintindihan eh. Si Jewel, sino pa? Si Abante. Matatalino yung mga yan. Pero, siniraan ni Sara Duterte, wag daw iboto, pero nanalo. Diba? Yung mga matatalinong tao, binabara ni Sara Duterte. Ayaw niyang manalo kasi, baka yan yung talagang magdiin sa kanya in the future. Diba? Wag yung iboto ito kasi ito, delikado ito, may utak to. Ako wala akong utak eh. Parang ganun ba? Ng mga kasinungalingan. At yung kanilang mga survey na yan, doon sa Antipolo, pinalabas nila 80% yung kalaban ni Bong Acop. At si Bong Acop ay 20% lamang. Ano ang nangyari? Baliktad. Kaya 80% si Bong Acop at yung kalaban naman ay 20% lang. Kaya yung mga survey na yan, lalo na pag sa mga vloggers lang ng mga DDS pa, no? Wag na po kayo maniwala diyan. Wag na po kayo maniwala dahil yan po ay mga bayad lang yung mga yan, 'di ba? Sila lang yung nagpapaingay sa pangalan nitong nilustay na to. Pero wala talagang kwenta, 'di ba? Kaya pag survey po,
Pag sa mga vlogger lang ng mga DDS, huwag po kayo maniniwala dyan. Ha? Piling malakas sila eh. Pera ng taong bayan, binabayad sa mga DDS na yan. Lamang. Mahusay naman na tao yung kalaban niya at yun naman ay naglingkod bayan na rin. Kaya lang, talagang mali na ikaw ay magpapa-endorso kay Sara. Kaya ito, leksyon na ito sa mga kandidato. Leksyon na po yan. Ang magpapa-endorso, good luck. Ha? Good luck po. Team Palubog. Na pag kayo ay nagpa-endorso kay Sara, kayo ay siguradong talo, lampak. Kabaliktaran ito doon sa sinasabi ng isang taga Duterte camp na ang sinasabi lahat daw ng boboto sa impeachment ni Sara ay sisiguraduhin nila na matatalo sa 2028. Hindi nyo naman hawak yung desisyon ng taong bayan. Diba? Ano kayo manghuhula tapos sasabihin nyo, sisiguraduhin nyo pa? Makapal na mukha nyo. Hoy! Wag makapal yung mukha! Sabagay, namanan nyo yung kakapalan ng mukha ni Inday eh. Bakit? May tao ba kayo? Hindi nga kayo makapagbuo ng rally. Oo nga, kung may rally sila, nagbabayad pa. Sinusuhulan nila yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, yun yung binabayaran nila para magmukha silang marami. Pero sa totoo, wala pong pakialam yung mga yun sa rally nila. Ang importante, makuha lang yung bayad. Ganun yun. No? Magtawag nga kayo ng rally sa EDSA ngayon. Tingnan ko kung gaano karaming tao nyo. Wala. Kayo lang rin yan. Di ba nag-rally na sila nun? Anong nangyari? Nilangaw. Asa na yung sinasabing rally ni Chavit Singson na the big one? Asa na? Nalusaw. Wala naman talagang the big one. Asa na? Aquarius, shoutout po sa bagong pasok dyan. Asa na po? May nakita po ba kayong the big one? Siguro, utot ni Chavit, makita natin. In fact, yung inyong mga maisog rally nila. Utot yung nakikita ko eh. Utot ni Chavit. Yung hangin ba? Mahangin kasi yan eh. The big one daw. Pero wala namang nangyari. Diba? Langaw. Kaya, hindi nyo pwedeng sabihin na marami kayong tao. At saka yung mga survey na yan, na mga trust rating daw, mataas si Sara. Paano nangyari yun? Samantalang, galit na nga yung mga tao sa kanya. Galit na sa mga katiwalian nila ng pamilya niya. Doon sa tatay niya, EJK, yung Pogo, yung online gambling, yung kung ano-ano pang mga katiwalian. Ito alam nyo, napapansin ko lang gustong-gusto po ng mga influencers itong si Sara Duterte, lalo na yung mga Bisayang influencer ng mga DDS, gustong-gusto po nilang manalo yan si Sara Duterte. Alam nyo bakit? Para pag nanalo yan si Sara Duterte, babalik na naman po yung Pogo sa ating bansa, sa Pilipinas, at pag nabalik po yung Pogo, tuloy-tuloy na naman po yung pagpo-promote ng online sugal na yan. Alam nyo ba bakit ayaw ng mga influencers? Si PBBM, katulad nila Habibi, yung mga sila Bimax na mukhang munggulo yung pagmumuka, ayaw nila kay PBBM dahil ang Pangulo mismo pinapatigil ang online sugal na to. Diba? Pinapatigil at pinapa-stop talaga. Kaya yung mga yan nagagalit kasi imbis pumaldo sila ngayon, hindi po sila nakakapaldo kasi pinagbabawal na po ng Pangulo yan. Diba? Pero pag si Sara nakabalik or nakaupo ulit mga Duterte bilang presidente ng Pilipinas, balik Pogo, balik sugal na naman. Kaya gusto nila si Sara. Gets nyo na ngayon. Diba? Pero mukhang malabong manalo yung inyong inday ninyo. Kulang kasi dito eh. Diba? Pagkatapos sasabihin nyo, malakas sila, kalokohan yan. Yan kasing Pulse Asia, SWS, mga bayaran yan. Pulse or false. Kung ano yung ipapagawa ng nagbabayad sa kanila, yun ang sasabihin nila. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga survey na yan. Kasinungal yan. Napatunayan yan. Dito pa lamang sa Antipolo, napatunayan yan na yung mga survey na yan ay mga pawang mga kasinungalingan at kalokohan. Yan ay para lamang linlangin ang taong bayan. At dito ay lumabas na kahit na ini-endorse ni Sara, kahit pinapalabas na, niloloko nila mga tao na merong survey na mataas, anong nangyari? Kiss of death! Kiss of death! Yan ay kiss of death. So kayo, anong masasabi nyo dito sa mga sinabi po ni Larry Gadon? No? Mukhang tama naman po. Tama talaga si Larry Gadon. Natatamaan talaga mga
magpapa-endorso dito kay Sara Duterte. Kiss of death talaga, no? Oo. Tanga-tanga na lang yung didikit dyan. Imagine maingay lang po si Sara pagdating sa paninira. Pero wala akong legit na supporter yan. Tingnan nyo pag nagrarally po sila. Nilalanaw, puro vlogger lang nandun. Pero walang supporter. Di ba? Asan yung mga, supporter nila? Wala. Vlogger lang po yung nandun. Mga bayaran pa, ha? Hindi po legit na supporter talaga nila. Nandyan lang yan kasi bayad. Paldo! Di ba? Ayun yun. Kaya kayo mga pre, anong masasabi nyo dito sa ating reaction ngayon? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaction, kanya-kanyang opinion. Ayan. And syempre syempre mga pre, ayan sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, like, share, subscribe na po kayo at may Facebook at TikTok po tayo dyan. Ayan. Okay, next topic naman po tayo mga pre.